Aking minamahal na anak, itigil mo ang lahat na iyong ginagawa sa sandaling ito at pakinggan mo ako. Ang pagkakataong ito ay hindi pangkaraniwan. Ang oras na ito ay hindi karaniwan at ang salitang ito ay hindi nagkataon lamang. Ang langit mismo ay kumikilos. Ang kapaligiran sa iyong paligid ay nagbabago at ako, ang iyong Panginoon at tagapagligtas, ay nangungusap sa iyo ngayon. Hindi mo natakpuan ang mensaheng ito nang hindi sinasadya at hindi rin ito isang bagay na mari mong balewalain o ipagpaliban. Inilagay ko ito sa iyong harapan sa eksaktong sandali na alam kong handa na ang iyong puso na pakinggan ito. Inihahanda na kita para sa salitang ito. Ginagabayan kita sa mga unos at katahimikan, sa mga gabing punong pag-iyak at mga arawng paghihintay, upang pagdating ng oras na ito ay hindi mo ito palalampasin. Ang ipapahaya ko sa iyo ay hindi para bukas, hindi para sa susunod na linggo, hindi para sa isang malayong panahon sa iyong imahinasyon. Anak ko, ito ay nagaganap ngayon sa mismong sandaling ito. At kung babaliwalain mo ang salitang ito, kung hahayaan mong malihis ang iyong atensyon o magambala ang iyong puso, makakaligtaan mo ang bagay na sinimulan ko ng igalaw para sa iyong buhay. Lumalapit ako sa iyo na may tinik na hindi mo maaring ipagkamali, na may presensyang hindi mo maaring itanggi. May mga sandali na ako'y bumubulong ng marahan, na ako'y marahang kumakalabit, na ako'y matiyagang naghihintay na mapansin mo ako, ngunit hindi ito isa sa mga sandaling iyon. Ito ay isang itinakdang panahon, isang banal na paggambala, isang sagradong pakikipagtagpo. Tinatawagan kita ng may pagkaapurahan dahil ang bintana sa iyong harapan ay makitid. Ang pagkakataong nasa iyong kamay ay critical at ang pagbabagong nagaganap sa mga hindi nakikitang dako ay nangangailangan ng iyong kamalayan. Tumuktok na ang orasan ng langit sa isang mahalagang oras at ayaw kung lagpasan mo ito na parabang ito ay pangkaraniwan lamang. Nakatayo ka sa isang sagradong sangangdaan kung saan ang iyong pagsunod, ang iyong pakikinig at ang iyong pagtugon ang magtatakda ng sukat ng iyong tatanggapin. Iyon ang dahilan kung bakit nagsasalita ako ng may bigat, ng may tindi, ng may hindi matitinag na pag-ibig. Anak ko, tumaing ka para sa isang tanda, humingi ka ng kumpirmasyon, nakiusap ka sa akin na gawing malinaw ang aking kalooban para sa iyo. Ito na iyon, ito na ang tandang hinihiling mo. Ito na ang tinik na ipinanalangin mong marinig. Bawat salitang susunod ay maingat na pinili, hindi bilang nga hungkag na pampalakas loob o malalabong parirala, kundi bilang buhay na katotohanang nagmula sa aking espiritu diretso sa iyong buhay. Hindi mo ito naririnig ng nakataon. Isinaayos ko ito bago mo pa man malaman na hihilingin mo ito. Inukit ko ang sandaling ito sa mismong panahon. Alam na kakailanganin ito ngang iyong pagod na puso, na hahanapin ito ngang iyong naghahanap na kaluluwa, at na palalakasin nito ang iyong nanginginig na pananampalataya. Huwag mo itong pagdudahan. Huwag mong hayaan ang kaway na ibulong na ito ay nakataon lamang o imahinasyon. Direkta, akong nagsasalita sa iyo at kailangan kong sandalan mo ako ng buong puso. May mga bagay na nagaganap sa iyong buhay at sa mundo sa paligid mo na hindi maaring ipagpaliban. Nagsimula na ang payanig.
Nagsimula nang bumuka siyang mga pinto at nagbago na ang kapaligiran. Inilagay ko na sa ayos ang isang banal na plano na hindi maghihintay sa pag-alinlangan at hindi rin hihinto dahil sa takot. Ang magkapagpapala, ang magkakatagumpayan, ang magahimalang inihanda ko ay pinapakawalan ngayon. Ang pagkakahanay na ipinangako ko, ang pagpapanumbalik na inaasam mo, ang sagot na akala mo'y naantala, ay pumapasok na sa iyong landas ngayon din. Ngunit dapat kang maging handa na tanggapin ang maito. Dapat kang gising upang mapansin ang maito. Dapat kang makinig ng mabuti sa bawat salitang aking sinasabi. Sapagkat hindi lamang ito mga tunok. Ito ay mga susi, mga tagubilin, at mga kumpirmasyon na magbubukas sa mga bagay na matagal mo nang ipinapanalangin. Kung tatalikod ka ngayon, kung ituturing mo ito bilang isa lamang mensahe, hindi mo lamang isusuko ang pampalakas loob na nais kong ibigay sa iyo, kundi malalagay ka sa panganib na makaligtaan ang mismong katagumpayan na inilagay ko na sa iyong landas. Unawain mo ito ng malalim, ang aking mga salita ay hindi nasasayang. Ipinadadala ang mga ito ng may layunin, nagdadala sila ang kapangyarihan, at isinasakatuparan nila ang layunin kung bakit ko sila ipinadala. Ito ang dahilan kung bakit hinihiling ko ang iyong buong atensyon, kung bakit inuutusan kitang huwag hayaang nakawin ng magambala ang sandaling ito. Alam ngang kaawe ang bigat na sinasabi ko at susubukan niyang ulapan ang iyong isip ng pagdududa, pukawin ang iyong pusong pagkabalisa upang kumbinsihin ka na ang mensahang ito ay hindi para sa iyo. Ngunit sinasabi ko sa iyo ng malinaw, aking minamahal na anak, ito ay para sa iyo. Ito ay sa iyo. Ito ang aking tinis sa iyong kaluluwa. At ayaw kong hayaan mo itong dumaan lamang. Naglakad ka sa isang panahon kung saan ang katahimikan ay tila mabigat, kung saan ang panalangin ay tila walang sagot, at kung saan ang araw ay lumipas na punong paghihintay at pagtataka. Kinuwestiyon mo kung nakalimutan na kita, kung nakikita pa kita, kung ang aking makapangako ay lumipas na. Ngunit kahit sa mga tahimik na panahong iyon, hinahabi ko ang mga detalye, inaayos ang mapiraso, itinutugma ang tamang panahon. Ang akala mo'y pagkaantala ay sa katunayan ay paghahanda. Ang akala mo'y kawalan ay sa katunayan ay aking kalapitan. At ang akala mo'y katahimikan ay sa katunayan ay ang tuno ng langit na nahahanda para sa mismong oras na ito. Ngayon ay nagsasalita. Ako nang may kalinawan, nang may pagkaapurahan, nang may hindi may kakailang kapangyarihan, dahil ang panahon ng paghihintay ay nagbibigay daan sa isang panahon ng biglang katuparan. Anak ko, nararamdaman mo ba kahit ngayon ang paggalaw sa iyong espiritu, ang panginginig sa iyong dibdib, ang pakiramdam na may isang bagay na banal na dumaragan sa iyo? Iyan ang aking presensya na bumabalot sa iyo. Iyan ang aking espiritu na nagpapatunay sa iyo na hindi ito nga salitang walang laman, kundi buhay na katotohanan. Hinihila kita sa isang mas malalim na kamalayan dahil ang darating ay nangangailangan ng iyong kahandaan. May malaking mangyayari ngayon, hindi sa malabong hinaharap, kundi sa isang nahahawakang katotohanan. Ang mapinto nga langit ay nagbubukas, ang maanghel ay kumikilos, at ang aking kamay ay umaabot na sa iyong mga kalagayan.
Makakakita kang nga pagbabago sa iyong kapaligiran, mga pagbabago sa iyong mga relasyon, mga sagot sa iyong mga panalangin, at mga tanda sa iyong pang-araw-araw na landas na magpapatunay sa aking sinasabi ngayon. Ngunit pakinggan mo ako muli, minamahal. Kung babalewalain mo ang mga salitang ito, mapapasapanganib mong makaligtaan ang pagpapala. Hindi ako nagsasalita upang takutin ka, kundi upang gisingin ka. Hindi ako nagmamadali upang bigyan kang pasanin, kundi upang ihanda ka. Hindi ko pinupuno ang iyong puso ang pananabik para sa wala. Ipinapahayag ko sa iyo na ako ay kumikilos na narinig kita at na kumikilos ako ngayon. Ito ang dahilan kung bakit sinabi kong itigil ang lahat. Ito ang dahilan kung bakit hiniling ko ang iyong buong atensyon dahil hindi mo kayang hayaang lumipas ito. Isipin mo kung gaano karaming beses mo akong tinanong kung malapit ako. Isipin mo ang magagabing umiyak ka na humihingi ng isang malinaw na salita, nagmamakaawa sa akin na ipakita sa iyo na kasama mo pa rin ako. Hindi mo ba nakikita? Ito na ang salitang iyon. Ito na ang sagot na iyon. Ito na ang kumpirmasyon na matagal mo nang inaasam. Sinasabi ko sa iyo ngayon, hindi kita kailanman iniwan. Hindi kita kailanman pinabayaan. Hindi ko kailanman binalewala ang iyong mapanalangin. Kasama mo ako sa bawat hakbang at ngayon ay sinisira ko ang katahimikan upang tiyaking alam mo ito. Ang langit ay hindi malayo sa iyo. Ito ay nakapaligid sa iyo. Ang hindi nakikitang mundo ay aktibo para sa iyong kapakanan kahit ngayon. Kaya makinig ng mabuti, aking minamahal na anak. Tanggapin mo ang mga salitang ito bilang buhay na tinapay para sa iyong kaluluwa. Huwag mo itong ituring na kaswal o ordinaryo. Hindi ito ganun. Ang mga ito ay sagrado, banal, at direkta mula sa aking puso patungo sa iyo. Kung panghahawakan mo ang mga ito, kung hahayaan mong maging angkla mo ang mga ito, kung hahayaan mong hubugin nito ang iyong mga susunod na hakbang, hindi mo lamang malalampasan ang mga darating na araw, kundi papasok ka sa kabuuan ini. Handa ko na para sa iyo. Hindi ako nagsasalita tungkol sa mga taon sa hinaharap. Hindi ako nagsasalita tungkol sa isang malayong panahon. Nagsasalita ako tungkol sa ngayon. May malaking nangyayari ngayon at dapat kang maging handa. Aking minamahal na anak, pakinggan mo ako ng buong puso at lumapit ka ng husto dahil hindi ito aksidente. Huwag mong isipin kahit sandali na natakpuan mo ang salitang ito nang nakataon o naririnig mo ang maito sa isang ordinaryong panahon lamang. Sinasabi ko sa iyo, ito ay isang banal na paggambala, isang sagradong pagsakop sa iyong buhay. Ako, ang Panginoon mong Diyos, ay pumasok sa mismong sandaling ito upang kausapin ka ng direkta dahil ikaw ay pinili, ikaw ay itinalaga, at ikaw ay minamahal ng higit pa sa iyong maisip. Isinaayos ko ang pagkikitang ito bago mo pa man naisip na hilingin ito. Inilagay ko ito sa lugar dahil alam kong kakailanganin ito ng iyong puso, na mananawagan dito ang iyong espiritu at na ang iyong buhay ay magdedepende rito. Tinatawagan kita ngayon na patahimikin ang bawat gambala. Isantabi ang ingay ng mundo, ang walang katapusang mga boses na humihingi ng iyong atensyon, ang mga pagkabalisa na humihila sa iyong isipan, at ang mga kaisipan na nagpapagulo sa iyong puso. Manahimik ka sa aking harapan.
Sapakat kung susubukan mong kumapit sa iyong mga abala, kung hahayaan mong lunurin ng ingay ng mundo ang aking tinik, makakaligtaan mo ang pagpapalang ibinubuhos ko sa iyo sa araw na ito. Sinasabi ko sa iyo muli, hindi ito isang kaswal na salita. Hindi ito isang bagay na maari mong balikan mamaya. Hindi ito isang mensahe na maari mong pakinggan ng kalahati. Ang sinasabi ko sa iyo ngayon ay may bigat na pangwalang hanggan at ipinadala ito sa iyo sa mismong oras na ito para sa isang banal na dahilan. Hindi mo ba nakikita kung gaano ko ito maingat na isinaayos? Bawat pagkaantala na iyong hinarap, bawat saradong pinto, bawat hindi inaasahang pagliko, wala sam nga ito ang nakataon lamang. Ako iyon na naglalagay sa iyo sa tamang posisyon, humuhubog sa iyo, inihahanda ka upang marinig ang mismong salitang ito. Nandito ka dahil tinawag kita. Ang sandaling ito ay banal dahil ginawa ko itong banal at sinasabi ko sa iyo nang may pagkaapurahan, kung ituturing mo itong magaan, pagsisisihan mo ito. Hindi dahil ako ay isang Diyos ng kalupitan, kundi dahil makakaligtaan mo ang kasaganaan na nais kong ibigay sa iyo, ang katagumpayan na inihanda ko para sa iyo, at ang kapayapaan na naghihintay sa iyo kung ikaw ay makikinig at tatanggap lamang. Anak ko, maraming beses na akong bumulong sa iyo at hindi mo napansin. May mga sandali na marahan kitang siniko at binalewala mo ito. May mga tandang inilagay ako sa iyong landas. Mga sagot na nakatago sa katahimikan at mga kumpirmasyong hinabi sa iyong mga araw. Ngunit hindi mo pinansin ang nga ito dahil masyadong malakas ang mga gambala. Hindi kita hinahatulan dahil dito. Naunawaan ko ang bigat na iyong dinadala, ang makapasanin na dumadagan sa iyo at ang ingay na nakapaligid sa iyo. Ngunit ngayon ay hindi ako bubulong. Ngayon ay hindi lamang ako sisiko. Nagsasalita ako ng malinaw, ng may pagkaapurahan, na may tinik na tumatagos sa bawat gambala. Dahil ang gagawin ko sa iyong buhay ay nangangailangan ng iyong atensyon, iyong pananampalataya at iyong pagsunod. Binabalaan kita, aking minamahal, kung babalewalain mo ang sandaling ito, makakaligtaan mo ang isang bagay na mahalaga. Makakaligtaan mo ang pagpapalang ibinubuhos ko, ang katagumpayang inilagay ko sa iyong landas, at ang kagalingang handa ko ng pakawalan sa iyong buhay. Huwag mong balewalain ang mga salitang ito. Ito ang iyong banal na pakikipagtipan. Ito ang sandaling ipinanalangin mo noong hiniling mo sa akin na gawing malinaw ang aking kalooban. Ito ang sagot sa mga lihim na daing ng iyong puso nung sinabi mong, Panginoon, kausapin mo ako. Ipakita mo sa akin na malapit ka. Bigyan mo ako ng direksyon. Sinasagot kita ngayon. Kung tatalikod ka, kung isasara mo ang iyong puso, isusuko mo ang mismong bagay na hiniling mo sa akin. Anak ko, alam mo ba kung bakit ako nagsasalita ng may ganitong kabigatan? Dahil mahal na mahal kita, parahayaan kang maanot. Mahal na mahal kita, parahayaan kang dumaan sa sandaling ito ng hindi namamalayan. Mahal na mahal kita, para manahimik habang nakataya ang iyong tadhana. Ito ang dahilan kung bakit ginambala ko ang iyong araw, kung bakit inilagay ko ang salitang ito sa iyong harapan, kung bakit ako nakikiusap sa iyo na makinig ng mabuti. Hindi ako isang malayong Diyos na nagsasalita lamang sa kulok at kitlat. Ako ay malapit, ako ay naririto,
at nagsasalita ako ng marahan ngunit matatak sa pinakamalalim na bahagi ng iyong kaluluwa. Tinatawagan kita pabalik sa sentro, tinatawagang mag-focus, tinatawagang ibaling ang iyong pandinig sa akin lamang. Isipin mo kung gaano karaming boses ang naririnig mo araw-araw. Ang nga boses ang pagdududa, ang takot, ang paghahambing, ang pagkakasala. Ang nga boses ang mga taong hindi ka naiintindihan. Ang nga boses ang mundo na patuloy na sumisigaw para sa iyong atensyon. Ang mabulong ngang kaaway na nagsasabi sa iyong ikaw ay hindi karapat-dapat, kinalimutan o pinabayaan. Ang mga boses na ito ay nakipaglaban upang lunurin ang aking tinik. Hinila nila ang iyong puso, ninakaw nila ang iyong kapayapaan, nilabo nila ang iyong paningin, ngunit pinatatahimik ko sila ngayon. Tumatagos ako sa ingay ng may kalinawan at inutusan kita, huwag mo silang pakinggan, huwag mong hayaang guluhin kanila. Itutok mo ang iyong mga mata sa akin, sapagkat ang aking tinih lamang ang naghahatid sa buhay. Sinasabi ko sa iyo ng malinaw ang dahilan kung bakit ka narito. Ang dahilan kung bakit mo binabasa ang masalitang ito ay dahil pinili kita upang marinig ang maito. Marami ang lalakpas dito. Marami ang mag-scroll. Marami ang magpabalibala rito. Marami ang mapapatigas ng kanilang puso at sasabihing, hindi ito para sa akin, at makakaligtaan nila ang kanilang pagpapala. Iya sila mamaya, nais na sanay na natili sila, nais na sanay na kinig sila, nais na sanay tinanggap nila. Ngunit ikaw, anak ko, ay hindi dapat mapabilang sa kanila. Huwag mong hayaang nakawin ng pagdududa ang ibinubuhos ko. Huwag mong hayaang kumbinsihin ka ng takot na ang salitang ito ay hindi sa iyo. Ikaw ay pinili. Ikaw ay tinawag. Ikaw ang kinakausap ko ngayon. Huwag mong maliitin ang bigat ng aking sinasabi. Ang langit ay hindi nagsasalita ng walang dahilan. Bawat salitang lumalabas sa aking bibig ay may dalang kapangyarihan. Ang aking salita ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa anumang tabak, mas malakas kaysa anumang hadlang, kayang sirain ang matanikala, buksan ang mapinto, at magdalo ang buhay kung saan mayroon lamang kawalan ang pag-asa. Kapag nagsalita ako, tumutugon ang sangniliha. Kapag nagsalita ako, kumikilos ang nga anghel. Kapag nagsalita ako, nanginginig ang kadiliman at nagsasalita ako sa iyo ngayon. Kung maniniwala ka lamang, kung panghahawakan mo lamang ito, makikita mo ang nga himalang magaganap sa iyong buhay na hindi mo akalain posible. Minamahal ko, nais kong maunawaan mo ang isang bagay ng napakalinaw. Ang dahilan kung bakit hinihimok kitang huwag balewalain ang sandaling ito ay dahil naglagay na ako nang mapagpapala para sa iyong kapakanan. Nagpadala na ako nga anghel upang bantayan ka, gabayan ka, upang dalhin sa iyong buhay ang nga sagot na matagal mo nang hinihintay. Ngunit kung isasara mo ang iyong puso, kung hahayaan mong patigasin kang ang kawalan ng paniniwala, kung tatalikod ka, makakaligtaan mo sila. Hindi dahil kinuha ko sila, kundi dahil hindi ka magiging nasa posisyon upang tanggapin sila. Ito ang dahilan kung bakit tinatawagan kitang ma-focus. Ito ang dahilan kung bakit hinihiling ko ang iyong buong atensyon. Dahil ang nga papapala ay paparating na at ayaw kong makaligtaan mo sila. Nararamdaman mo ang pag-aapurahan sa iyong espiritu kahit ngayon. Ang pagila na iyon, ang paggalaw na iyon,
ang pakiramdam na may kakaiba sa mismong sandaling ito. Ako iyon. Iyon ang aking espiritu na dumadagan sa iyo, nagpapatunay sa iyo na hindi ito pangkaraniwan. Huwag mo itong baliwalain. Huwag mo itong ituring na emosyon lamang. Ito ay banal. Ito ay totoo. Ito ang langit na umaabot sa iyong buhay ng may layunin. Anak ko, pinili kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin. At sinasabi ko sa iyo ngayon, makini ng mabuti, manatiling alerto, bantayan ang sandaling ito ng may paggalang. Dahil lahat ng ipapahayag ko ay para sa iyong kabutihan, para sa iyong kinabukasan, para sa iyong kagalingan, at para sa iyong tadhana. Huwag mong hayaang dumaan lamang ito sa iyo. Huwag mong hayaang nakawin itong kauwi sa iyo. Panghawakan mo ito ng mahigpit sapagkat ito ay isang kayamanang ipinadala mula sa langit para sa iyo sa mismong oras na ito. Aking minamahal na anak, buksan mo pa ang iyong puso ngayon sapagkat ipapakita ko sa iyo ang isang bagay na magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong sariling pag-iral. Ang langit ay hindi malayo sa mga hindi maabot na kalangitan. Ang langit ay kumikilos sa iyong paligid ngayon. Ang hindi nakikitang mundo ay buhay na may aktibidad at hindi ka nag-isa tulad ng iyong pinaniniwalaan. Habang nakaupo ka rito, habang humihinga ka, ang aking maanghel ay nakaposisyon na sa iyong paligid. Hindi sila malayo, hindi sila naantala, hindi sila naalinlangan sa kanilang atas. Narito sila, nakapalibot sa iyo na parang kalasag, nagbabantay sa iyong buhay. Inihahanda ang daan para sa himalang malapit ko ng pakawalan. Ang kapaligiran sa iyong paligid ay nagbabago, bagaman maaring hindi ito makita nga iyong nga natural na mata. Nagbago na ang hangin ng iyong espiritu. Ang kabigatan na iyong dinala ay nagsimula ng gumaan. Ang mapasanin na bumibigat sa iyo ay sinisira, at ang matanikala na sumubok na pigilan ka ay isa-isang nalalagot. Hindi mo ba ito nararamdaman, anak ko? Ang banayad na paggalaw sa iyong puso, ang pakiramdam ng kapayapaan kung saan dati ay may takot, ang hininga ng pag-asa kung saan dating nanggahari ang kawalan ng pag-asa. Iyan ang langit na kumikilos sa iyong kalagitnaan. Hindi ito imahinasyon. Hindi ito nakataon. Iyan ang aking kamay, ang aking presensya, ang aking hukbong anghel na nakapalibot sa iyo. Ang araw na ito ay hindi tulad ng ibang araw. Hindi ito karaniwan, hindi ordinaryo, hindi lamang isa pang paglipat sa kalendaryo. Ang araw na ito ay minarkahan ng aking pakikialam. Isinulat ko ang araw na ito ng may apoy. Inukit ko ito sa kawalang hanggan ng may layunin, at pinakawalan ko ang mayaman ng langit sa iyong buhay sa mga paraan na malapit mo nang makita ng iyong sariling mamata. Huwag mong isipin kahit sandali na ang iyong mamapanalangin ay walang kabuluhan, na ang iyong mga luha ay binaliwala, o na ang iyong paghihintay ay nasayang. Bawat salitang sinabi mo sa desperasyon, bawat buntong hininga mo sa katahimikan, bawat pananabik na dinala mo nung naramdaman mong hindi ka nakikita, tinipon ko silang lahat. At ngayon ay kumikilos ako bilang tugon. Kahit ngayon, ang mga anghel ay may dalang mga atas na may nakasulat na iyong pangalan. Nadadala sila ng kapayapaan sa iyong nga gabing hindi mapakali. Nadadala sila ng probisyon kung saan nakita mo ang kakulangan.
Nakdadala sila ngang kagalingan sa mismong mga bahagi nga iyong katawan, isip, at kaluluwa na sumisigaw para sa pagpapanumbalik. Binubusan nila ang mga pintong walang sinumang makapagsasara. Mga pintong akala mo'y matagal nang nakasara. Mga oportunidad na akala mo'y nawala na magpakailanman. Ang aking maanghel ay kumikilos kahit sa puso ng mga taong ipinanalangin mo. Pinapalambot ang tila matigas. Binabago ang tila lumalaban. Inaayos ang tila imposible. Maaring hindi mo makita ang lahat ng sabay-sabay, ngunit malapit mo nang makita ang ebidensya. Ang akala mo'y hindi kailanman magbabago ay magsisimulang gumalaw. At malalaman mong kumilos ang langit para sa iyong kapakanan. Huwag mong maliitin ang nangyayari sa iyong paligid ngayon. Huwag mong baliwalain ang paggalaw na ito bilang maliit o hindi gaanong mahalaga, sapagkat sinasabi ko sa iyo ang katotohanan. Ang nagsisimula sa hindi nakikitang mundo ay mas dakila kaysa anumang maisip mo. Ang hindi nakikita ay humuhubog sa nakikita. Ang espiritual ay muling inaayos, ang natural, ang banal ay sumasakop sa makalupa. Ito ang dahilan kung bakit nakakaramdam ka ng tensyon sa iyong espiritu. Kung bakit nakaaramdam ka ng isang banal na pagkaapurahan. Kung bakit may isang bagay sa kaibuturan mo na nagigising. Ito ay dahil nakbago na ang hindi nakikita at ang natural ay sumusunod na rito. Anak ko, nais kong maunawaan mo na hindi ko kailanman ipinapadala ang aking mga anghel ng walang dahilan. Hindi sila gumagala ng walang layunin. Hindi sila lumilitaw ng walang layunin. Sila ay mga ministro nga aking kalooban, mga alab ngang apoy na nagsasagawa nga aking mga utos. At ngayon ay nagsasagawa. Sila nga mga atas para sa iyo. Huwag mong isipin na ikaw ay masyadong maliit, masyadong hindi karapat-dapat, o masyadong kinalimutan para sa ganitong atensyon. Ikaw ay akin. Ikaw ay pinili. Ikaw ay minamahal. At para sa iyo, iginalaw ko ang langit. Para sa iyo, inilagay ko ang mga mandirigmangang liwanag. Para sa iyo, inutusan ko ang mga anghel na magbantay. Maaring hindi mo sila makita, ngunit ang kanilang presensya ay totoo. Maaring hindi mo sila marinig, ngunit ang kanilang gawain ay hindi may kakaila. Kapag naramdaman mong biglang bumuhos ang kapayapaan sa iyo, kapag naramdaman mo ang proteksyon sa mga sandaling maaring sumira sa iyo, kapag naranasan mong bumukas ang mga pinto kung saan walang daan, alamin mo ito, naroon ang aking maanghel. Ipinadala ko sila, inutusan ko sila, at sumunod sila para sa iyong kapakanan. Ang araw na ito ay banal, anak ko. Ang araw na ito ay minarkahan ng aking kamay. Huwag mo itong ituring na ordinaryo. Maraming araw ang lumipas kung saan naghintay ka at kaunti lang ang nakitang pagbabago. Ngunit ang araw na ito ay nagtataglay nga halimuyang katagumpayan. Ang araw na ito ay babat sa banal na panahon. Ang araw na ito ay nagtataglay nga gatataang langit. Babalikan mo ang araw na ito at sasabihin, iyon ang araw na nagbago ang lahat. Iyon ang araw na kumilos ang Diyos para sa akin. Iyon ang araw na naging possible ang impossible. Itaas mo ang iyong mamatalampas sa iyong nakikita sa natural. Huwag mong sukatin ang iyong buhay sa iyong kalagayan, sapagkat ang kalagayan ay pansamantala, ngunit ang aking salita ay walang hanggan. Ang ipinahahayag ko ngayon
ay magtatagal kaysa mabagyo. Ito ay tatagos sa mga hadlang. Ito ay mananatiling nakatayo kapag ang lahat ay gumuho. Ang aking pakikialam ay hindi panandalian. Hindi ito marupo. Hindi ito nakadepende sa paapruba ngang tao. Ito ay nakaugat sa aking kapangyarihan, nakaangkla sa aking pag-ibig, at dala ng autoridad ng langit mismo. Alam ko, aking minamahal, na ikaw ay napagod na. Alam kong ang mga araw ay tila mahaba, ang magabi ay mas mahaba pa. Alam kong tiningnan mo ang iyong sitwasyon at nagtaka, Panginoon, kailan magbabago ang mga bagay? Kailan ko makikita ang mga sagot? Kailan ako lalakat sa kalayaan? Sinasabi ko sa iyo ngayon, ito ang araw na aking itinakda. Ito ang araw na magsisimulang maganap ang masagot. Ito ang araw na magsisimulang lumitaw ang kalayaan. Hindi bukas, hindi ilang taon mula ngayon, kundi ngayon. Huwag mong hamakin ang maliliit na tanda. Kapag nakita mo ang kapayapaan kung saan may takot, magalak ka. Kapag nakita mo kahit isang pinto na bumukas, magdiwang ka. Kapag naramdaman mong gumaan ang bigat, magpasalamat ka. Sapagkat ito ang mga unang alon ng isang mas malaking alon. Ito ang maunang senyales ng buong katagumpayan. Huwag mong kaligtaan ang mga ito. Huwag mong balewalain ang mga ito. Sila ang patunay na kumilos na ang langit. Anak ko, ayaw kong lumakat ka pa na may takot. Susubukan ka nga awaye na kumbinsihin na walang nagbago, na ang masalitang ito ay pakiramdam lamang, na ang inaasam mo ay hindi darating. Ngunit sinasabi ko sa iyo, itakwil mo ang mga kasinungalingang iyon. Manindigan ka sa aking salita. Maniwala kang kumikilos, ako kahit hindi mo pa nakikita. Magtiwala kang ang hindi nakikita ay nag-ayos na sa nakikita. Sapagkat ang pananampalataya ay hindi paningin. Ang pananampalataya ay ang paniniwala sa akin kahit na walang mukhang nagbago. Ang pananampalataya ay ang pag-alam na kung sinabi ko ito, nagawa na ito. Ang hindi nakikitang mundo ay umayon para sa iyo. Lahat ng dating lumalaban ay pinapalambot. Bawat pagkaantala ay sinisira. Bawat tanikala ay nalalagot. Bawat hadlang ay inaalis. At ang mga anghel na aking itinalaga ay tinitiyak na ang aking sinabi sa iyo ay magaganap. Walang kaaway na makakatayo laban dito. Walang kapangyarihan na makakalaban dito. Walang bala na makakasira dito. Sapagkat kapag ipinahayag ko ang isang bagay, ito ay may tatatag. Kaya makinig ng mabuti, aking minamahal. Ang araw na ito ay hindi tulad ng ibang araw. Ang araw na ito ay minarkahan ng aking pakikialam. Ang araw na ito ay nagtataglay ng selyo ng langit. Ngayon ay kumilos ako para sa iyong kapakanan. Huwag mo itong pagdudahan. Huwag mo itong maliitin. Huwag mo itong kaligtaan. Tanggapin mo ito. Yakapin mo ito. At lumakat ka ng may pananampalataya. Sapagkat ako, ang Panginoon mong Diyos, ay nasalita nito. At ito ay nagaganap na, aking minamahal na anak. Lumapit ka pa sa akin ngayon. Sapagkat nais kong kausapin ang pinakamalalim na bahagi ng iyong puso. Nakita ko ang hindi nakita ng iba. Pinanood ko ang malihim na laban na iyong pinagdaanan noong walang sinuman doon upang palakasin ang iyong loob. Naglakad ako sa tabi mo sa mga malungkot na gabi kung kailan ang iyong unan ay basang-basa ng luha. Noong ang iyong isip ay hindi mapakali sa mga tanong. Noong ang iyong espiritu ay pagod
at mabigat sa mga pasanin na napakalalim upang ibahagi. Kasama mo ako sa mga oras kung kailan ang katahimikan ay tila mas malakas pa kaysa anumang tunog. Noong ang iyong madaing ay tila walang sagot. At noong ang iyong magapanalangin ay tila natunaw sa hangin. Anak ko, nais kong malaman mo ang katotohanan ito ng walang anumang pag-alinlangan. Narinig ko ang bawat panalangjisan dito ng walang nasayang may magasandali na inakala mong walang nagmamalasakit. Mga panahong naramdaman mong hindi ka nakikita, hindi naririnig. Kinalimutan kahit na ako. Nagtanong ka, Panginoon, nasaan ka? Nakikita mo ba ako? Naririnig mo ba ako? Nagmamalasakit ka ba? At bagaman hindi mo naramdaman ang aking presensya nun, mas malapit ako sa iyo kaysa sa iyong sariling hininga. Yumuko ako upang kolektahin ang mga luhang dumaloy mula sa iyong mga mata. Lumapit ako upang pakinggan ang mga bulong ng iyong sirang puso. Bawat salitang binikas mo sa sakit ay naitala sa aking puso. Bawat buntong hininga na kumawala sa iyong dibdib ay naunawaan ko ng kasing linaw na parabang sinabi mo ito ng malakas. Walang anumang pinagdaanan mo ang nakalampas sa aking pansin. Minamahal ko, dapat mong maunawaan kung gaano ka kahalaga sa akin. Ang iyong mga luha ay hindi nakalimutang nga patak na nawala sa lupa. Sila ay mga kayamanang tinipon nga aking mga kamay. Iniingatan ko sila sa isang sisitlan tulad ng ipinangako ng aking salita at daladala ko sila ng may lambing. Ang bawat luha ay isang testimonya ng iyong pagtitiis, isang saksi ng iyong pananampalataya kahit na ang iyong pananampalataya ay naramdamang maliit. Ang bawat luha ay hinabi sa tela ng himalang inihahanda ko para sa iyo. Huwag mong isipin na nasayang ang iyong sakit. Huwag mong isipin na ang iyong mga gabi ng pag-iyak ay walang layunin. Maging ang iyong pagdurusa ay naging isang binhing itinanim sa pananampalataya, diniligan ng mga luha, at nakatakdang magbunga sa aking takdang panahon. Alam ko kung gaano kakapagod. Alam ko kung paano dumagan sa iyong dibdib ang bigat ng kabiguan na parang mabigat na bato. Alam ko kung paano mo sinubukang ngumiti habang ang iyong puso ay nadudurog, kung paano mo dinala ang iyong sarili sa buong araw habang gumuho sa loop. Akala mo walang nakapansin, ngunit nakita ko. Pinanot kita habang nakikipaglaban ka sa mga laban na walang pumalakpas sa iyo. Pinanot kita habang pinili mong magpatuloy noong lahat sa iyo ay gustong sumuko na. Nakita ko ang tapang na kinailangan upang bumangon tuwing umaga noong ang iyong kaluluwa ay nagmamakaawa para sa pahinga. At sinasabi ko sa iyo ngayon, anak ko, ipinagmamalaki kita. Hindi ka nagtiis ng walang kabuluhan. Bawat laban ay humubog sa iyo. Bawat luha ay nakdilik sa lupa ng iyong tadhana. Bawat gabing walang tulog ay naglapit sa akin sa iyong puso. Hindi mo ito nakita noon, ngunit pinalalakas kita, dinadalisay kita. Inihahanda ka para sa kung ano ang nagaganap ngayon. Ang iyong sakit ay paghahanda. Ang iyong pakikibaka ay hindi pagpapabaya. Ito ay pag-ayos. Hinuhulma ko ang iyong karakter. Pinapalalim ang iyong pananampalataya at pinatalas ang iyong pag-unawa. Ang akala mo'y sumisira sa iyo ay sa katunayan ay nagtatayo sa iyo bilang sisidlan na kailangan ko para sa darating na panahon. May mga sandali na tiningnan mo ang iyong sarili at naisip, masyado akong mahina, masyado akong sira, hindi ko na kaya.
Ngunit kahit nun pa man, ang aking lakas ay naging ganap sa iyong kahinaan. Kahit nun pa man, dinala kang aking biyaya. Kahit nun pa man, ibinulong ko sa iyong kaluluwa. Magpatuloy ka, sapagkat kasama mo ako. Maaring hindi mo namalayan, ngunit ang aking kamay ang nag-angat sa iyo noong wala ka ng lakas na natitira. Ito ay ang aking espiritu na nagbigay sa iyo ngang hininga upang humakbang pangang isa. Ito ay ang aking pag-ibig na tumangging hayaan kang bumagsak sa ilalim ngang bigat ng kawalan ng pag-asa. Anak ko, pinanut kitang lumakat sa pagtanggi. Nakita ko ang pagtataksil na napakalalim ngang sugat na akala mo hindi ka nagagaling. Alam ko ang sakit ng mga salitang sinabi laban sa iyo, ang masugat na idinulot ng mga pinagkatiwalaan mo, ang kalungkutan ng hindi pagkakaintindi. Kinuwestiyon mo kung bakit ko ito pinayagan. Nagtaka ka kung bakit hindi kita ipinagtanggol sa gayong sakit. Ngunit pakinggan mo ako ng malinaw. Hindi kita kailanman pinabayaan. Hindi kita kailanman iniwan na walang proteksyon. Kahit sa pagtataksil, binabantayan ko ang iyong kaluluwa. Kahit sa pagtanggi, inililihis ko ang iyong landas. Kahit sa pagkawala, inihahanda ko ang pagpapanumbalik na mas malaki kaysa sa dati mong taglay. Ang intensyon ng iba para sa kasamaan ay ginagawa ko para sa iyong kabutihan. Huwag mong hamakin ang maluhang iyong ibinuhos. Hindi sila tanda ng kahinaan. Sila ay patunay ng iyong pagtitiis. Nagpapatutu sila na kahit masakit, hinahanap mo pa rin ako. Ipinapakita nila na kahit naramdaman mong kinalimutan ka, tinawag mo pa rin ang aking pangalan at sinasabi ko sa iyo, ang maluhang iyon ay mahalaga sa akin. Dinidiligan nila ang lupa kung saan sisibol ang iyong kagalakan, sapagkat ipinahahayag ng aking salita na ang mga nagtatanim na may luha ay mag-aani ng may mga awit ng kagalakan. Ang iyong panahon ng pag-iyak ay hindi walang katapusan. Ang iyong pag-aaning kagalakan ay malapit na. Nakita ko kung paano ka nanalangin ng mga panalangin tila tumalbo sa mga pada. Akala mo hindi sila sinagot. Akala mo binalewala sila. Ngunit tinitiyak ko sa iyo, bawat panalangin ay umabot sa aking trono. Walang nawala, walang nakalimutan. Ang ilan ay sinagot sa mga paraang hindi mo pa nakikita. Ang ilan ay naantala dahil hindi pa tama ang panahon. Ang ilan ay inilihis dahil mayroon akong mas mabuti kaysa sa iyong hiniling. Ngunit walang nasayang. Bawat panalangin ay nakaimbak sa langit at sa takdang panahon, sila ay pakakawalan sa iyong buhay sa mga paraan na mag-iwan sa iyong pagkamangha. Naklakat, kasamka lambak na napakadalam na naktaka ka kung makakalaktas ka. Ngunit nakaligtas ka, nadala ka nga pabigat na, napakabigat na. Nagtaka ka kung madudurok ka nila, ngunit hindi ka nila nadurok. Hinarap mo ang mga bayong napakalakas na akala mo'y malulunod ka, ngunit hindi ka nalunod. Hindi mo ba nakikita, anak ko, narito ka pa rin dahil dinala kita. Nakatayo ka pa rin dahil hinawakan kita. Humihinga ka pa rin dahil sinustentuhan kita. Bawat laban na iyong hinarap ay patunay ng aking presensya, hindi ng aking pagliban. Sinubukan kang kaaway na kumbinsihin na pinabayaan ka. Nagbulong siya ng kasinungalingan sa iyong pagod na puso. Sinasabing kinalimutan ka, hindi ka minamahal, nag-isa ka. Ngunit ipinahahayag ko sa iyo ngayon, iyon ay mga kasinungalingan. Hindi kita kailanman iniwan.
Hindi ko kailanman inalis ang aking muha sa iyo. Hindi ko kailanman inurong ang aking kamay kahit hindi mo ako maramdaman. Hawa kita. Kahit akala mo'y tahimik ako, nagsasalita ako sa bawat pagkakataon. Kahit akala mo'y wala ako, mas malapit ako kaysa dati. Maring mayroon kang makapaklot, ngunit hindi sila tanda ng pagkatalo. Sila ay makamarka ng kalaktasan. Sila ay patunay na nagtiis ka. Sila ay mga paalala na kahit sa pinakamadilim na lugar, sinustentuhan ka nga aking liwanag. Isang araw, ang mga peklat na iyon ay magpapatuto sa aking kabutihan. Sila ang magiging ebidensya na ipapakita mo sa iba upang ipahayag. Dumaan ako sa apoy, ngunit hindi ako natupok. Naglakad ako sa tubig, ngunit hindi ako nalunod. Ang Panginoon ay kasama ko at iniligtas niya ako. Minamahal na anak, huwag mong hamakin ang iyong paglalakbay. Huwag mong isumpa ang mga gabing umiyak ka o ang mga araw na nahirapan ka. Hindi sila nasayang. Hindi sila walang kahulugan. Sila ang mismong lupa kung saan itinanim ko ang lakas, pagtitiis, pananampalataya, at pag-asa. Sila ang nagpapadalisay na apoy na humubog sa iyo sa kung sino ka ngayon. Sila ang paghahanda para sa kaluwalhatiang malapit ko nang ihayag sa iyong buhay. Pakinggan mo ako ngayon. Walang anumang pinagdaanan mo ang masasayang. Bawat luha, bawat panalangin, bawat laban, lahat ay may layunin, lahat ay may kahulugan. Hinahabi ko ito sa isang kwentong mas dakila kaysa sa iyong may intindihan. At malapit na, makikita mo kung paano naging bahagingang himala maging ang sakit. Babalikan mo at mauunawaan na kasama mo ako sa lahat ng panahon, na hindi kita kailanman pinabayaan at na ginagawa ko ang lahat ng bagay para sa iyong kabutihan. Kaya itaas mo ang iyong ulo, anak ko. Punasan mo ang mga luha sa iyong mga mata. Alamin mong ako, ang iyong Diyos, ay nakita ang lahat, naalala ang lahat, at pinahahalagahan ang lahat. Ang iyong pagdurusa ay hindi walang kabuluhan. Ang iyong mga pakikibaka ay hindi nasayang. Malapit ko nang palitan ang iyong pagluluksa ng pagsasayaw, ang iyong kalungkutan ng kagalakan, ang iyong pagkasira ng kagandahan. At kapag ginawa ko ito, malalaman mo nang walang paalinlangan na ako ay tapat, na ako ay malapit, at na minahal kita ngang isang walang hanggang paibig